Good morning, everyone, and a very special Happy Mother's Day to all the amazing mothers here at Lifefield Church. The Bible tells us in Proverbs 31, verse 28 to 29, her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Today, let us take a moment to celebrate the love, strength, and guidance that mothers bring to our lives. We especially honor the mothers' tireless dedication and countless chores they complete every day, often without complaint. Their selflessness allows our home to run smoothly and our hearts to be feel loved. But our celebration doesn't stop there. Throughout our program, we have prepared a special tribute filled with heartfelt messages, beautiful dance, and even some special gifts for our mothers. Now, to fill the program with joy, we have a special performance coming up. Please join us in welcoming the Lifefield kids to the stage. They've prepared in a heartwarming dance presentation dedicated to all our mothers. I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy. Yes, I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. I love you. Thank you, Olin, Carly, and Luis. As we celebrate mothers who are humble, persistent, understanding, with deep love for their children, and with great faith, we would like to invite our super moms to join us here in front. So we have prepared a question for each of you. So before you answer, before we ask the question, we would like, of course, for you to introduce yourself. So first, Hello, I'm Aliana Melgarejo. I'm a mom of 2 kids. Ate Yana, what principles helped you discern between when to sacrificially say yes and when to wisely say no? Nosebleed. Mas mahirap pa sa job interview. Yes and no in terms of being a mom. Hirap. Yes, for being a mom. Kailan ka nag-yes ba kala Carly, ganyan? And kailan mo dapat no? Kasi I'm a mom na I'm always yes. Kasi for me, for example, my kids, it's how I am as a mom. I tend to always yes to them. For example, they want to
they want to play or they want to use the gadgets. For me kasi, as a mom, I would prefer na you can use your gadget, but you will clean the house first, or you will write first, and then you will read what you write. So, more on yes ako in terms of that. And if they want to go out to play, I will say yes. But after when it's my lunchtime or during my break. So ganun ako mag-spoil. Pero in terms of toys and that, hindi ako masyadong maganon sa kids ko. Usually, ang haba. Ayun, ganon. Usually, playtime, art time, ganon. Okay. That's me as a mom. Disciplinarian si CJ in terms. He's the bad cop. Thank you, Ate Yana. Next. I'm Jazz, and I'm the mother of 4 beautiful daughters of Melgarejo family. Highlight yun. Okay, here's the question for you. How did you grow your spiritual life as a mom? Pardon, can you repeat the question? From the top. How did you grow your spiritual life as a mom? Tagalog na lang. Siyempre sa tulong ng Lord, kung paano niya ako tinutulungan magkaroon ng growth spiritually. Sa leading niya, sa mga pag-attend ng Sunday service, pagsuserve kay Lord kahit sa anong paraan, and yung pagbibigay ng encouragement na magkaroon ng joy sa pag-attend ng mga activities like Bible study, and yung mga bagay na yon hindi lang pinakikinggan, kundi ina-apply sa buhay. And I use also that na para mapagsabi ko, sakaling may problema yung mga dalaga ko, nasasabi ko din sa kanila yung advice na mas on God's side na advice, hindi yung worldly. Mas binibigyan ko sila ng encouragement pagka meron silang mga pinagdadaanan. And like recently, meron akong anak na nag-aano sa akin na merong problem siya sa kanyang love life, past love life, na so nagkakaroon siya ng problem na sabi ko, at naapektuhan siya kasama yung trabaho niya, minsan nakikita mo umiiyak. Sinasabi ko na lang na, huwag kang mabother kung binabash ka nila. Gawin mo ito, ipag-pray mo, then hayaan mo sila. Kasi kung papakitaan mo sila ng reaction na magagalit ka or bibigyan mo sila ng, ibabash mo rin sila, ikaw rin ang maapektuhan. Ipakita mo sa kanila na hindi ka affected kasi hindi ka naman guilty. You know more of yourself. Let them be and let God do the rest. Yun ang sabi ko. Thank you. Thank you, Sis Jazz. Next po. Ako po si Senny Parol. Senior. Merong challenge sa Lord. Pero hopefully, in His time, may faith. Mawawala na to. May 2 akong anak. Yung isang babae, may anak na rin, kaya may apo na kami. Yung isang lalaki, we're praying na magka-GF na. Umiili. Yun. Tapos, we are blessed kasi part kami ng Lifefield Church. Thank you, Tita Sen. Ito po yung question namin for you. How did you lead your children to God? Paano ko sila ginabayan para lumapit sa Lord? Thankful ako na nung time na malalaki na sila, pinanganak sila at malalaki na para i-introduce ang Lord sa kanila, na-born again na rin kami ng matagal na. So, si Hannah minsan sabi nga,
bakit nga sinasabing Katoliko ako? Never naman ako naging Katoliko. Kasi nga, from the start, born again na sila. Maliit pa lang, tinuturuan na namin sila, binibila namin sila ng Bible tag-isa para matuto silang magbasa. Tapos dinadala namin sila sa church kahit ayaw nila. Pag maliit pa, yun ang responsibility ng parents eh. Dalhin talaga sila sa church. And then, igabayan sila kung ano yung dapat na maging direction ng buhay nila. Kasi there's always a choice whether to stay with God and believe Him or to drift away at gawin mo lang yung gusto mo. Kahit na yung si Hannah may mga problema siya, ang guidance namin parati sa kanya, always trust the Lord. Miracles will happen if your faith in God is in God. Parang gano'n. Kaya, natutuwa ako na ang mga anak ko ay born again. Di ba, Jack? Thank you. At nandito pala si Hannah. At salamat sa Lord na nagabayan sila patungo sa Lord. Ngayon kilala na nila ang Lord. Thank you, Sister Sen. Pwede ba text na lang? I am Banjira Agas. May 2 boys na anak at have 3 beautiful granddaughter. Sister Vanji, ito po ang question namin for you. What is Christian motherhood like to you? Siguro, tatagalogin ko na lang po. Ang pagiging Kristiyanong nanay ay maipagmamalaki ko sa aking mga anak at sa aking mga kaibigan. Sinabi kanina ni Brother Ray na most mommies are warrior, but for me, I can say na I am a warrior. I am a warrior of God. Nowadays, yung mga kabataan, parang ang hirap nating i-guide papunta sa Panginoon because they have their own belief. Kahit na sabihin mong Kristiyano tayo, pinalaki natin sila sa family Christian. Still, they have their own thinking. Minsan sasabihin nila, ang hirap maging Kristiyano, lalo na't yung mami at daddy nila Kristiyano, palaging most of the time, yung mga kaibigan nila nakatingin sa kanila na hindi sila pwedeng magkamali. But I'm always told them, before you make a decision o kung may gagawin kayong sa tingin nyo hindi maganda sa paningin ng Panginoon, pray, magdasal kayo to guide you and to enlighten your mind. Yun lang. Praise God. Thank you, Sister Vanji. Next, Sister Babes. Good morning po. I'm Babes Dagdag, a mother of 7. Before, 2 lang po, nawala yung isa. Ngayon, kasama na yung Melgarejo. Anak ko na rin yan, dumagdag po si Karen. Kaya 7. 7 na po yung anak ko. Opo. Okay, here's the question for you. What is the square root? Char lang. How did motherhood allow you opportunities to share your faith with others? Interpreter? Thank you for that wonderful question. And this is my wonderful answer to your wonderful question. Okay, next. Maganda yung tanong, no? Kasi as a mother, malaking opportunity na may share yung faith mo sa ibang tao. Especially ako, may tindahan ako at araw-araw nakakasalamuha ko iba't ibang tao. So binibigyan ako ng chance ng Lord na i-share yung mabuting balita ng kaligtasan as much as possible. Hindi lang sa bibig,
pati na rin sa buhay ko. Talagang nakikisama ako sa kanila ng sobra-sobra to the point na nai-scam na ako. Pero binibigyan ko sila ng chance na makita nila na hindi iba ako dun sa kakilala nila. Hindi ako yung born again na mauntog, praise the Lord. Hindi ako yung born again na madapa, praise the Lord. Pinapakita ko sa kanila sa pamamagitan ng sa salita at sa gawa. And grateful ako sa Lord at binibigyan niya ako ng chance na maraming Bible study at saka sa mga pagkakataon na maraming mga devotion na napag-aaralan at naibibigay, naipapamuhay ko. Naman, salamat at sa tulong ng Panginoon, naipapamuhay naman. Kung hindi, siyempre, nadadapa, minsan may failure, talagang gano'n, nagkakasala. Pero ang Lord talagang gracious siya eh. Binibigyan niya ako ng pagkakataon lagi na tayo at muli sumamba sa Kanya at kakuha ng Kanyang kapatawaran. Yun lang. Ang ganda. Okay, next. I'm Melissa. May isang anak na babae. Ayan po siya. Ayan po. Okay. Ang question po namin sa inyo ay, what is your prayer for your children? Child. Malapit po sa Diyos na makinig sa magulang, may respeto sa kapwa. Yan lang po. Thank you. Hello po. Ako po si Karen Jane Santos Dagdag po. Meron po akong 4 na anak. Yun po. Okay. Ito po yung question namin sa Tita Karen. When facing challenges as a mom, where do you find your faith most comforting? Yes. Yun po. Siyempre kay Lord po. Doon po, yun po si Lord po kasi yung sandigan talaga ng faith ko po. Being a mom, alam po natin na maraming challenges po. Hindi araw-araw po yan, marami. Hindi po tayo mawawalan. Pero alam ko po, sa sarili ko po, na-test ko na rin po na kahit ano pong pagsubok, paghihirap na dadaan sa akin, na hindi po ako basta-basta mababaksak kasi po, nakastand po ako kay Lord. Yung rock ko po is ang salvation kay si Lord po talaga. Yan po. Thank you, Tita Karen. Hi. Hannah Erolani po. Mother ni Luis. Yung maingay sa likod. Okay. Ito po yung question namin sa inyo. Being a mom, when were you the most scared? And when were you the most proud? Most scared ako pag may sakit si Luis, pag masama yung ugali niya, parang hindi mo makakontrol. Tapos pag proud naman, wala. Almost every day naman, proud naman sa mga ginagawa niya. Okay, thank you. Thank you for sharing your insights with us, Life-Filled Moms. Let's give all the mothers here today a big round of applause. As much as our mothers care and pray for us, let us also pray for them and give thanks to the Lord for their life and the guidance and strength that He give them as they share God's love for us. We'd like to call on Pastor Norman to lead us in prayer. Siguro, dagdag ko na rin bago ako malala. Maikli lang naman. Kasi parang ang natatandaan nyo sa message is yung warrior eh. Na naging warrior. Pero tandaan nyo yung point 5. Warrior, magiging worshipper dapat. Yun ang tandaan nyo yung point 5. Okay? Let us pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami ng may pagsusumama, Panginoon. At nananalangin upang mailapit po namin sa inyo ang aming mga mahal na nanay. Panginoon, dumadalangin po kami na sila po ay lagi mong bantayan, lagi mo silang gabayan.
sa kanilang mga pagkilos na may pag-iingat, Panginoon. Gayun din po, tulungan mo sin sila, Panginoon, na palagi nilang mapakinggan ang iyong banal na salita para sila ay mas lalo't higit na tumibay sa pananampalataya. Nawa ay amin din pong madala sa iyong bahay-sambahan ang ibang mga nanay na hindi po nakakadalo sa gawaing ito, Panginoon, upang makasama namin sila sa pagsamba, maging sa paglilingkod. Palagi mo po silang tutulungan, Panginoon, upang mas higit kanilang makilala sa pamamagitan nga po ng pakikinig. At dalangin ko, Panginoon, na sila ay iyong basbasan ng karunungan na nanggagaling sa iyong mapagpalang mga salita. Ipuin mo po ang kanilang mga puso at bigyan mo po sila ng palaging kapanatagan sa pakikinig, Panginoon. At sa kabila po ng kanilang mga nagiging kalungkutan, na alam namin na ito'y dulot ng mga pangyayaring ikaw lamang po ang nakakaalam, O Diyos. Dinudulog ko po sa iyo na iparanas mo po sa kanila, ipadama mo sa kanila, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. At higit sa lahat ay kanila pong pakinggan at tanggapin ang iyong anak. Hindi lamang, Panginoon, at kasama na rin, Panginoon, ang pagiging tagapagligtas mo. Biyayaan niyo po sila ng katiwasayan ng kanilang mga isip, mga puso, kalusugan, ng katawan, at ganoon din, Panginoon, ang tagumpay sa kanilang mga ginagawa. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Panginoon, maraming salamat sa mensahe. Salamat din po sa patnubay na inalawad niyo sa amin, Lord, kahit na po mainit yung panahon ay nakapagpatuloy kami sa pagsamba sa iyong gawain. Salamat sa dakong ito, ang Faith Christian School na yung ginagamit upang mapahayag ang iyong salita. Sa Kanya na may kapangyarihan na mag-ingat sa inyo upang hindi kayo mapahamak, hindi kayo maharap sa mga bagay na walang kapintasan at may lubos na kagalakan sa harapan po ng inyong kalawalhatian, Panginoon. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan po na Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, kapangyarihan, at kapamahalaan noon, ngayon, at magpakailanman. Ito ang saming samot dalangin, kasama po ng aming pagsasaluhang pagkain, Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat. Magkamayan tayo, mga kapatid. Ikaw ang unang nanalangin bago pa man ako'y iyong dalhin. Ikaw ang unang kasama, walang mundo'y aking nakita. Ikaw ang unang humalalay mula sa una kong bigkas at pagkakbang. Salamat, aking ina. Salamat sa iyong buhay na bigay ng may kapal. Habang buhay kitang alagaan, mamahalin. Salamat, Panginoon, sa aking ina.
mamahalin. Salamat, Panginoon, sa aking ina. Salamat, aking ina. Salamat sa iyong buhay na bigay ng may kapal.